Good morning to everyone. Sabi mo sa kapatid mo, good morning. Yan. Yan din ba yung katabi mo last Sunday? Hindi na? So yung last Sunday na katabi mo, iniwan ka na. Ayaw ka niya katabi, lagi mo sa binubulungan eh. God is good, amen? So napakagandang umaga sa ating lahat. And of course, because today is Sunday, it's first day of the week, we have to celebrate, of course, the goodness and grace of our Jesus in our lives. Don't forget to attend our services every Sunday kasi mahalaga ito sa ating lahat. No? This is what we call rest day. And of course, every day is rest day to all of us Christians. We are under grace. But of course, Sunday is very important. It's not just for family, but of course for celebrating the goodness of our Lord God, the goodness of Jesus. Is God good to you? Mabuti ba ang Diyos sa'yo? Sa buong isang linggo ba ninyo, naranasan mo ang kabutihan ng Diyos? Malabitin mo ang katabi mo, sabi mo, God is so good to you. He's so good, no? He's so good, no? Yun yung reason bakit yan dito, because God has been so good to us. Okay, natapos na yung tinatawag natin Passover sa religion tawag doon Palm Sunday. Tatapos na yung tinatawag natin na death of Jesus on the cross, na tinatawag na Holy Week. At tatapos na rin yung celebration natin sa Easter Sunday, na tinatawag natin Resurrection Sunday. So, lahat ng mga nangyari in the past 3 weeks, kung titignan natin, lahat ng nangyari doon ay tumutukoy sa victory natin. Lahat nun ang gumawa si Jesus. Kaya lang talaga may mga hindi mapigilan na mga Pilipino lang naman yata no? Na pinipilit pa rin pahirapan ang sarili. Pinipilit pa rin magsakripisyo na iniisip yung kanilang pagsasakripisyo ay paraan para matuwa Diyos sa kanila, patawarin sila sa kasalanan nila. Yun ang kanilang laging, yun ang kanilang iniisip at maaaring sabihin natin nakagis na din nakaturuan. But of course, kung titignan natin, parang pagtingin natin niya, parang insulto pa rin kay Jesus. You know why? Tapos na yung ginawa niya. Hindi naman dapat gayahin pa. Ang kailangan lang sa atin ay kilalanin ang ginawa ni Jesus sa cross para sa atin. Kasi kung gagayahin natin ang ginawa niya, hindi naman natin kayang gayahin dahil napakatindi ng mga sufferings, yung sacrifices na ginawa ni Jesus para sa atin. Walang po pwede magaya ang ginawa ni Jesus. So that's why we need to imitate Him. And yung pahirapan pa sa natin, we just need to trust Him completely. Yun lang naman ang hinihingi ni Jesus sa atin. Kilalanin mo siya at pagtiwalaan mo siya ng lupong sa iyong buhay. Can I have a good amen? Because everything is done. It is finished at the cross of Calvary. Okay, let me see the hands of our first timers. Meron ba tayo dito? First time mo lang nakapasok dito, sila mga wow, mayroon tayo kasama. Glory to God, welcome to TLBY Worship Celebration. Salamat si Jesus. Thank you. Salamat sa inyong pagpunta. Meron po ba sa ating bandang gitna? Ano ba dito? Sa about this right row po meron. Okay, so salamat sa lahat po ng mga nakukonsider natin dalhin sa church ang ating mga mahal sa buhay. Halaga yan, okay? Are you ready for the word? Our topic for today is about resting to reign, because the Passover is finished, the cross is finished, it's done, and also the resurrection of Jesus. All we need to do now is rest to reign. Hindi tayo mag-strive, hindi tayo yung magpapakahirap pa. God wants us to rest for us to reign. When we say rest, ulitin ko, especially sa mga hindi pa lubos na naintindihan ito, kasi kahit minsan, paulit-ulit natin binabagay, pero meron talagang hindi pa nila naintindihan. Pag sinabi natin rest, pag sinabing rest, it doesn't mean you do nothing. It doesn't mean you become lazy. Rest is not a spirit of laziness. Rest, besides resting, is not resting from work.
Rest is resting in work. It is not a spirit of laziness, but it is a spirit-led or spirit-directed activity. So gumagawa ka, nanililig ka ng Holy Spirit. And while you are doing things outside, you are resting inside. O pwede naman kasi wala kang ginagawa, but still, you are so full of stress. You are striving inside. Maraming ganon. Actually, isa sa katangian ng mga Pilipino, tayo ay mas masisipag. Kapag sumikap, marami tayong mga kakilala probably na nagbabanat ng buto, gawa ng gawa, nagpakahirap, talagang nagsumikap, halos walang oras sa sarili, especially yung mga OFWs natin. Pag nakausap mo sila, talagang yung buong oras, buong araw na binibigay sa trabaho, alang-alang sa pamilya, sabi nga natin. So, ganyan ang katangian ng mga Pinoy, no? Kaya gusto-gusto ng mga foreigners, yung mga Pilipino, yung mga Pinoy, kasi nga masisipag tayo. So, ganoon din sa ating bansa, masisipag, mapagsumikap, pero marami din naman mga masisipag, mapagsumikap, nagpakahirap, pero hindi naman guminhawa ang buhay. Nanatili pa rin mahirap. Ito ko sinasabing, hindi tayo magsumikap. Yan ang pagpapaalala ko, yung resting. Hindi naman ibig sabihin walang gagawin. Pero you know what? Kung pagsisikapan mong gawin ang mga bagay sa iyong sariling lakas at kakayahan, yun ang sinasabi ko na nakakapagod. And most of the time, kakaunti lang yung nagiging result o good result or achievement sa ating mga buhay. Ano ang dapat natin gawin? Ano dapat dagdagan? Ano dapat natin i-empower sa ating mga buhay? Trusting. Resting is trusting. Trusting on what? Trusting on what Christ has done on the cross for us. That is resting, actually, resting in the finished work of Jesus. Alam mo, may tinapos na si Jesus para sa iyo. Amen? Yeah. May tinapos na si Jesus, namatay siya sa cross para sa atin, at siya'y muling nabuhay para sa atin. So bakit ka mag-struggle ngayon na hindi naman ikaw ang gumawa, si Jesus ang gumawa, so all you need to do now is rest. Because you cannot reign without resting. Anong ibig sabihin ng reign? Anong ibig sabihin ng reigning? Reign means rule. Dominate or rule. When we say rule, it is not rule over people. Hindi yung ito dominate mo yung tao. Hindi yun. When we say rule, it is rule over sin. Mag-rule ka over sa kasalanan. Hindi ang kasalanan ang mag-rule sa'yo. Sinasabi nga natin, hindi naman yung ibig sabihin nasa grace tayo, hindi na magkakasala. Nagkakamali tayo, kaya nga nandiyan ang grace. Sabi ng Bible, where sin abounds, grace abounds much more. Nagkakasala tayo, ang maganda lang because we live in the grace of Jesus, hindi ang kasalanan ang nagro-rule sa atin. Tayo ang nagro-rule over sin. Kaya hindi nagpapatuloy ang mga nasa biyaya sa paggawa ng kasalanan. You say amen. Bumabagsak tayo, nahuhulog tayo sa pagkakasala, pero hindi tayo nagiging alipin ng kasalanan. Kasi wala na tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan. We reign over sin. We reign over sickness. Yes, mayroon tayong minsan mga sakit sa katawan natin. Lahat naman tayo. Tayo yung mga inilikhang galing sa alabok. Alam natin yan, umihina yung katawan natin, nagkakasakit. But we rule over sickness. Kapag may sakit ka, hindi yung sakit ang mag-rule sa'yo. Kaya nga we can declare, by Jesus' stripes, we are healed. Ano man ang nararamdaman mo sa katawan, hindi yun ang mag-rule sa'yo. Naaalisin niya yung joy, yung peace, yung hope. Marami kasi kung tila ang naramdaman sa katawan, wala nang pag-asa, wala nang kapayapaan, kaya lamang lumalala yung sakit. But you know, when you rule in life, you rule over sickness. Kahit nandyan yan, yes, nararamdaman mo yung pain. Yes, meron pa. But still, you believe that by Jesus' stripes, you are already healed. Sabihin mo sa katabi mo, sabi mo, you are healed. Perfectly healed because of Jesus. So, we rule over sickness, we rule over disease. Kaya iba yung nasa biyaya. Hindi mo halata na may nararamdaman sa katawan. Still, the show must go on, sabi nga natin, because we rule.
over sickness. We rule over condemnation. May darating na condemnation sa iyo, hindi yun na magdadala sa iyo. You know what? Lagi natin sinasabi, condemnation is the deepest root of human problem. Pinakamalalim na ugat ng problema ng tao, condemnation. Ano ibig sabihin ng condemnation? Dahil nakagawa ka ng mali at inisip mo nagkulang ka kay God, sisisihin mo ang sarili mo. Hindi mo kaya patawarin, hindi mo kaya tanggapin ang iyong sarili. Ikaw mismo binababa mo ang iyong pagkatao. Kinokondem mo ang sarili mo. Pero pag nasa biyaya ka, you rule over condemnation. Hindi mo hayang bihagin ka ng condemnation. Kaya nga sabi ko, pag ikaw ay may condemnation, the deepest root, mag-create siya ng stress. Pag na-feel condemn ng tao, may stress siya. Mawawala ng joy, yung peace sa puso. Tapos magkakaroon ng mga sicknesses. Kasi pag na-stress tayo, bumaba yung immune system natin, nagkakaroon tayo ng mga problema sa kalusugan natin. So, nagkakaroon ng mga sakit, karamdaman, hanggang pauwi na yan saan? Sa depression. Kapag ang tao marami na nararamdaman, problema yan, sakit sa katawan, nauuwi sa depression. Saan galing? Condemnation. You condemn yourself. Pero pag naintindihan mo that there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, kapatid, hindi mo sisisihin ang sarili mo sa iyong mga nagawang pagkakamali. Hindi mo iisipin na pinarusahan ka ng Diyos, kaya yan ang nararanasan mo sa buhay. Hindi mo iisipin na ang lahat ng hindi magandang nangyayari sa'yo kagagawa ng Diyos. Why? Because you don't feel condemned. You feel accepted in the beloved. Can I have a good amen? Kaya ang isang mananampalataya na hindi siya condemned, nag-rule over condemnation, matindi yan pagdating sa kanyang authority. Kasi ang opposite, the other side of condemnation is righteousness. Ang sabi ng Bible, you cannot put a righteous man down. Pag ang tao matuwid, at tayo yun, matutuwid kay Kristo, amen? No one can put you down. Pag alam mo matuwid ka, tatayo ka pa rin, babawang ka, at declare mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. And because I am righteous, I have the favor of God. I am blessed, I am healed, I am strong, I am healthy, I am successful. Kahit ano pa yung mga nararanasan mo sa buhay, yun ang opposite ng condemnation. Kaya when you rule, when you reign in life, you rule over condemnation. You rule over depression. Can you say amen? And how can we rule in life? By resting. Resting in the finished work of Jesus. It is finished. It is done. Ano yung ginawa ng mga Israelites during the Passover? Nagpatay sila ng mga lamb or goat. Yung blood inilagay sa doorpost. Yung mga hamba ng bahay. Yung meat kinain nila, pinaluto ng Diyos. Nang nasa loob ng bahay, anong sabi ng Lord? Mag-celebrate kayo. Bakit sila mag-celebrate? Kasi una sa lahat, nakakover yung kanilang mga doorposts ng blood of animals. And the blood of animals in the Bible is a picture of the blood of the Lamb, Jesus Christ. Pag nakakover ka ng blood of Jesus, may protection, may provision, may celebration. So, hindi ka kailangan magpanik. Your house is covered by the blood of Jesus. And we ourselves are covered by the blood of Jesus. Amen? So, anong ginagawa ng mga Israelites during that time? Kumakain sila. Ano nangyayari sa labas? May sigawan, hiyawan, iyakan. Why? Lahat ng mga panganay sa buong Egypt nangamatay. Even the firstborn of Pharaoh. Walang hindi namatay na panganay. Pero, sa loob ng bahay ng mga Israelites, sa may pahid ng dugo yung hamba, wala ni isang panganay ang namatay sa kanila. Wala namang binigit ng Bible na yung iba doon hindi nagpanik. Probably kung ikaw ang pangalan nandun sa loob ng bahay, iisipin mo agad, akong delikado mo dito. Kasi pag narinig mo na mamatay ng mga pangalan, baka isipin mo ikaw na susunod. Pero wala doon sa emotions mo, wala sa feeling mo, wala sa iniisip mo, wala sa reaction mo. Ang favor ng Lord sa iyo, nasa blood of the Lamb. Sa buhay mo, you are favored by God because of the blood of the Lamb. And the Lamb is Jesus Christ. Wala sa emotion mo. Wala din sa faith mo actually. Your faith cannot move God. Your faith can change your mind. It changes your mind. Pag nanampalataya ka,
binabago yung isip mo. At pag nabago ang isip mo, doon maintindihan that in Christ, you have already got it. You have already received everything you need in life. But you change yung mind mo. Yun ang nagagawa ng faith. Your faith cannot move God. It moves you. Do you understand? Ano yung ibig sabihin ng mananampalataya kay God? Let me explain it. Pag naniwala ka, magkakaroon ka ng bagong mindset. Kaya nga, right believing produces right living. Pag naniwala ka, mababago yung mindset mo. At pag nabago yung mindset mo, doon mo na mararanasan yung manifestation ng dire-diretso sa buhay mo. Naalala niyo yung babae was bleeding for 12 years na walang solusyon yung kanyang karamdaman. Anong sabi niya? Mahawakan ko lang ang laylay ng Diyos, gagaling ako. Amen? That is faith, amen? Pero may pagbabago sa isip niya. Ang sabi niya, mahawakan ko lang. Nagipagsiksikan sa crowd, hinawakan niya talaga. Nabago ang kaisipan niya. Inisip niya agad, mahihil siya. At yun ang nangyari. So, ang pagnanampalataya, babaguhin niya tayo. Can I have a good amen? Kaya yung nasa loob ng bahay, naniniwala man sila o hindi, walang kinalaman yun sa protection na nasa kanila. Kasi marami din natakot probably. Maraming nag-worry. Pero, because they are covered by the blood of the Lamb, kahit ano pa yung fear, war, nasa kanila, they are safe, they are protected. Ito lang mahirap. Hindi nila na-enjoy ang ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Maraming mga Christians gano'n. Nagpapanik, nagtatakot, nag-worry, na-enjoy yung biyaya ng Diyos sa iyo. Am I right? Pero, tuloy pa rin yung provision ng Lord. Tuloy pa rin yung daloy ng grace ng Lord sa atin. Kaya lang, ikaw, hindi mo na-enjoy. Hindi mo na-enjoy. Manampalataya ka, mag-worry ka, yung grace ng Lord nandiyan. Pero tuloy sabi ko, hindi natin na-enjoy yung ginagawa ng Lord. So, we reign in life by resting. Hindi mo madali mo, sabi mo, rest. Just rest. Sa ibang word niyan is relax. And you know, relax ay connected sa word na healing. Pag ikaw ay naka-relax, nag-create ka ng healing. Alam ba yung katawan natin may self-healing yan? Pag naka-rest yan, nagka-create ng yung self-healing. Pag nagpapahinga ka, may mga gumagaling na mga sakit sa iyo. Narinig mo na ba yun? Meron tayong sariling healing system na ginawa ng Lord sa atin. And it's by resting. Kaya nga yung mga sakit alam ba lahat tayo may mga cancer cells tayo? Kaya lang, yung mga cancer cells hindi magiging active yan kapag hindi tayo nagpapadala ng stress sa buhay. Kaya nagiging active yung cancer cells sa katawan pag na-stress ka. Kaya nga pumapasok yung sakit Sisimulan ka ng kakaunting sakit mo. Stress ka, hindi ka makatulog. Hindi ka makakain. Tagyawat sa ilong. Pati na sa pisngi. Ay dumadami. Stress ka. At dahil stress ka, may mga nararamdaman ka ngayon na hindi maganda sa katawan. Kinakabahan ka. Tataas na yung BP mo dyan. Tataas na yung sugar mo dyan. Tataas na yung babayaran mong kuryente, sigurado. Kasi, wala na. Magkukulong ka na sa bahay. Hindi mo naman yan dyan. Manood ka naman ng TV. Mag-cellphone ka. Ano naman gawin mo? Wala. Puro ka na lang pagod. At yun na mag-create ng problem sa iyong kalusugan. Kaya hindi yan ang solusyon. Para tayo ay manatiling restful sa ating mga buhay. Huwag kang magpapagod. Sabihin mo nga ulit sa atin mo, huwag kang magpapagod. Kasi nga natin, pagpagod ka, pagod ako, sigado, bless ako. Hindi. Relax means healing. Heal. Just relax. Amen? Take it easy. You're so young. Live young forever. Amen? Forevermore. I want to be forever young. I want to be forever young. Sino dito ang gusto mo manatili kang hindi mo bata sa itsura, pero ipakaramdam mo yung lakas mo kasi lakas pa rin ng iyong kabataan. Wow, salamat sa kalahati. Gusto nila. Yung kalahati ayaw na nila. Gusto ko tumanda na ako. Di ba yung gusto nyo?
Ulitin ko, sino dito gusto manatili yung kalakasan, pati ng kalakasan ng kabataan? Just rest. Relax. Amen? Ano pagkakaiba ng may pera at ng walang pera kung pareho naman walang rest? See? Rest. We rest to reign. Let me give you our points. Point number 1. This is my point number 1. Okay. Resting is a position, not just a pose. Hindi ibig sabihin na nakapahinga ka, nakarest ka. Sabi ko nga, ang daming walang ginagawa pero pagod. Ang dami namang may ginagawa pero restful. Yung nasa grace, busy doing. They are busy doing a lot of things. Marami silang mga ginagawa, araw-araw, maraming mga transactions, maraming activities, but because they know the grace of Jesus, inwardly they are resting. Pag katawan nila, mahalaga at inwardly they are resting. Yun ang mahalaga yung inwardly rest. Nakarest ka. Yung isip mo nakarest. Paano yung iba, wala namang ginagawa, pero pagod sila. Ang daming iniisip. Ano na kaya nangyari sa asawa ko, kumusta na yung pamilya ko, saan kaya kami kukuha ng pagkain namin, papaano na kaya yung budget ko, papaano na yung trabaho ko, papaano na yung bukas ko, papaano. Kaya pagod sila. Pero yung nasa grace ng Lord, they are resting. Those who are resting now say, Amen. It is not just a pause. Yeah, sometimes we need a pause. Stop for a while. Stop. Huwag mo munang gawa. No. Just stop for a while. Dati ako, pag nag-rest ako, pag wala akong ginagawa, nagigilty ako eh. Wala akong ginagawa, sayang ang oras, dapat may gagawin. Pero naintindihan mo ang grace, hindi pala. Huwag ka mag-guilty pag wala kang ginagawa. Ibig sabihin, kailangan mo muna na magpahinga. Amen? Say amen. Kaya ngayon, nasanay ako talaga. Actually, yung pero sabi mga kay Mrs., ito talaga yung mula kabataan siguro. Pero mas sigit ngayon. Pag wala akong lakad, wala akong appointment, sa bahay lang ako. Alam nyo saan sa bahay? Sa kwarto. Kaya ko mag-stay ng maghapon sa loob ng kwarto. Nandun lang. Nakahiga, nakaupo. Cellphone minsan. Yung mga trabaho na naayos. Pero nandun lang sa loob. Hindi ko lalabas. And I really enjoy it. Hindi naman kailangan punta kung saan para mag-enjoy ako. Nag-enjoy ako dahil ramdam mo yung peace na nasa iyo na binigyan ng Lord. Amen. You say amen? So it is not just a post. It is a position. Sabi yung position. Resting is position. Sabi ng Lord, Matthew 11, verse 28-30. Si Jesus na nagsabi dito. It is actually, sinasabi nga ng mga Bible scholars, it is for the believers. Come to me, all you who labor. All you who labor and are heavy laden. Mag-engage kasi kaya medyo nalano ko sa ano. Kasi sa iba, all who are weary and are heavy laden. So sabi nyo, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Alam mo, sinasabihan dito ni Jesus, yung mga religious people. Bakit sinasabing, all you who labor and are heavy laden, maraming mga religious people na they keep laboring. Laboring is doing a lot of things to please God. Nabanggit ko na sa inyo last time. Sasabihin nila, kailangan mag-fasting tayo na matagal para ma-please natin si God. Dapat lagi tayo nag-pray. Dapat yung devotion mo, maintain mo. Dapat ganitong oras. Dapat. Yung sinasabing hindi gagawin yun. Kung kaya mong gawin, dapat enjoy mong gawin. Pero sabihin natin, pag hindi mo nagawa yan, hindi mapiplease si God sa iyo. Pag hindi mo nagawa yan, hindi yan tutuloy yung prayer mo, yun yung tinatawag na laboring. Nagle-labor, nagpapakahirap ka to please God, pero hindi mo naintindihan, hindi na kalooban ng Lord sa iyo magpakahirap ka. You know why? May nagpakahirap na doon sa cross para sa iyo. And His name is Jesus. Can you say amen? Turn your labor into favor when you learn to rest in Jesus. He's gonna turn your labor into favor. Kaya nasa atin ngayon, nagdudul tayo sa favor ng Lord. Pag nasa yung favor ng Lord, sa atin ngayon, sa grace ng Lord, no? Hindi naman ibig sabihin, ulitin ko, hindi ibig sabihin tamad tayo. Pero pag sinabing labor, kasi talagang pagpapakahirap, magpagod ka talaga. You know?
Pero sa grace ng Lord, naintindihan natin, no, it's not about your labor. It's about God's favor. Kahit anong labor mo, pag wala yung favor ng Lord sa'yo, mapapagod ka lang. At the end of the day, pagod ka. At yun, mahirap pag ang tao pagod. Pag ang tao pagod, mawawala sa kondisyon yan. Magiging masungit yan, o mataray, o mainit ng ulo. Am I right? At pag ang tao pagod, maghahanap ng kaaway niya. At ang kanyang asawa, hindi naman kumikibot, tahimik, aawayin niya. Sumagot ka! Ano? Hindi ka sasagot. Pag sumagot naman, sasagot-sagot ka pa. Talagang maghahanap ng gulo. Kasi pagod eh. Karamihan, sa mga nawawala sa kondisyon, yung mga taong pagod. Yung mga sinasabing emotional, pagod yan eh. Alam mo, kailangan sabihin sa kanya, pahinga ka lang. Siyempre, pag pinatulang mo, away na. Pero sabihin mo lang siguro, pag naramdaman mo nakita ang pagod, pahinga ka lang. Pahinga lang. Mamaya, hindi ka na galit. Sigurado. Mamaya, sa asawa na. Mamaya, hindi ka na may sakit. Mas may love ka sa akin. At mas malilisod ka pa. Pahinga lang. Okay, kalamitin mo ang katabi mo, lalo kung asawa mo nasa tabi mo sa'yo. Pahinga lang. Kasi pag hindi ka nakapahinga, hindi mo na-appreciate yung partner mo. Naghahanap ka ng mali sa kanya. Ganun sa ibang area. Okay? Learn to rest. So come to me all who are labor, or all you who labor and are heavy laden. I will give you, once again, I will give you, hindi sinabing, I will give you more load. Hindi sinabing dadagdagan ko pa yung load ninyo. Hindi, I will give you rest. Because God wants you to rest. Kasi amen? Sabi ng iba, hindi, mag-rest na tayo pag nasa langit. Mag-rain na lang tayo pag nasa langit. Oh, that's not correct. Dito pa lang mag-rest na tayo. Dito pa lang mag-rain na tayo. Amen? Yung langit extension lang ng buhay natin dito. Kaya dito, masanay na tayo mag-rain, masanay tayo mag-rest. Because we have Jesus in us. And He is with us. Can I have a good amen? Next verse, verse 29, ang sabi doon, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. And you will find rest for your souls. Binibigyan din rest. Verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Yung burden ko, ilalagay ko man sa inyo, it is light. Yung pamatok ko, it is so easy. Ang pamatok ng religion is very heavy. Alam mo, sa totoo lang, okay, lagi ko sinasabi, religion. Hindi ako natin yung religion, kaya relationship with Jesus. Kasi, ang religion kasi, bibigyan ka niya ng maraming load. Bibigyan ka niya ng maraming gagawin. Gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Pag hindi mo na nagawa, you feel condemned, you feel guilty. Doon na nagsisimula yung natawag nating stress. Kasi dami requirements sa'yo ng religion. Pero alam mo ba, ang nire-require lang talaga nung sa atin, maniwala tayo sa Kanya. They say, Amen. Just trust Jesus. Trust on His Spirit's work on the cross. Yun lang talaga naman eh. And sabi dito, my yoke is easy. My burden is light. So yung burden na galing kay God is light, hindi heavy. Easy, hindi hard. Amen. Pag ang isang bagay galing kay Lord is so easy, kaya hindi talaga totoo yung kaya ako nagkakaganito kasi pinahirapan ako ng Lord, kasi binigyan ako ng Lord ng sakit. No, hindi ka pahirapan ng Lord. Hindi kayo bibigyan ng sakit. Lahat ng yan, yan ang binayaran ni Jesus na namatay sa cross. Yung paghihirap mo, yung karamdaman mo, maging yung kahirapan sa buhay, yung kawalan, yan ang mga binayaran ni Jesus sa cross. Na namatay siya. Kaya ayaw na ng Lord na mabuhay ka doon. Kasi kung mananatili ka doon, anong saysay na ginawa ni Jesus sa cross para sa iyo? Yes, hindi naman mawawala ng kabuluhan ng ginawa ng Jesus kasi maraming magiginabang. Pero ikaw, paano mo pakikinabangan? Learn to rest. Amen. Magtiwala ka sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Magtiwala ka na kung hindi ka sobrang napagod, walang achievements sa buhay. No. Kaya nga sabi ko, trust His favor, not your labor. I repeat, trust His favor, not your labor. Kasi pag ikaw yung nagpakahirap, ikaw yung gumawa, ano yung end result nito sa'yo? Ano yung epekto nito? Ikaw na magyayabang. Pero pag ang favor niya, ang pinagtitiwalaan mo, lagi si Jesus ang bida sa buhay mo. Amen! Yeah. Hallelujah! Okay, let me give you an example. In 2 Samuel, meron akong examples, I don't know,
So, okay? Okay. Ephesians muna tayo. Ephesians chapter 2, verse 6. Meron pa dito kasi. Sabi dito, binasa ko ito last time sa inyo, right? Sabi ng Bible, God raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Okay, everybody say, raise us up together. Sabihin mo, sit together. Sit together in the heavenly places in, kanino? Christ Jesus. Nasa si Jesus ngayon? When He finished the work, what Jesus Christ, what did He do? Sabi ng Bible, He is now sitting at the right hand of God. At sinong kasama niya nakaupo? Tayo. Okay? Pag nakaupo na, ibig sabihin, resting. Pag nakatayo, ibig sabihin, working. Kaya hindi nga po pwedeng uupo yung mga nagtatrabaho. Sabi nga sa mga nagtatrabaho sa mall, sa lady, bawal umupo. Dapat nakatayo. Kahit manigas na yung binti mo, hindi ka pwedeng umupo kasi you are working. Pag tapos na yung trabaho mo, pwede ka nang umupo. Amen, Pastor Mike? Titiisin mo yung sakit na. Di ba? Kami nakaranas ng ganyan eh. Maghapon ka nakatayo, hindi pwedeng umupo. Kasi nga, you are working. But when you are sitting, you are resting. Bisan tapos na yan, trabaho. You can now sit. So, we are now sitting together in the heavenly places. That is your position. Our position now is resting in Jesus. Ano ibig sabihin ng resting? Nakaupo ka kasama ni Jesus. Ibig sabihin, nagpapahinga. Hindi ka nag-struggle sa buhay. Amen? Kapag may isang jeep sa pilahan, sa terminal, kahit puno na yung laman ng jeep, pero may isang naka-reserve na upuan sa doon, pagpasok mo doon, hindi ka kailangan magpagsiksikan. Hindi ka kailangan magpagtulakan. Are you following me? Kahit sabihin mo, nagtutulakan sila, sige, nag-aagawan ng upuan, pero yung isang upuan doon, naka-reserve sa'yo. Hindi ka kailangan magipagtulakan katulad ng iba, hindi ka magipagpunahan. Relax ka lang. Amen? Bakit? Bakit relax ka lang? Kasi merong upuan na naka-reserve sa'yo. Hindi nila kukunin yun, hindi gagalawin yun, kasi para sa'yo. Can you say amen? So sa atin, yung position natin in Christ, we are sitting in Him. Nakaupo kang kasama ni Jesus. Hindi ka kailangan mag-strive para umupo. Nakaupo ka na nga. Spiritually, the position in Christ, you are sitting in Him. Nakaupo si Christ, nakarelax siya because the work has done, the work is finished. Now you are sitting in Jesus. Huwag ka masyado nag-aalala. Ano mangyari mamaya, ano mangyari bukas? Hey, you are sitting in Jesus. Sinasabi natin, when you rest, Jesus works. Can I have a good amen? So, yun yung position natin. Ang position mo ay nakaupo kasama ni Jesus. You are resting. Resting. Hindi nagpapanik. Hindi nag-worry. You are resting. That is your position. Kaya lang, marami yung nakaupo na kay Jesus. Ano ba? Sige, magsama tayo. Ay, sumakit na nga ang ulo ko. Dami kong problema. Dami kong iniisip. Saan yung resting? Nakaupo ka kay Jesus. Yeah, positionally. Nandun ka na, nakaupo kay Jesus. Pero yung mindset mo, hindi mo naintindihan kasi yung position mo. This is your position. You are sitting in Christ. Pero dahil hindi mo naintindihan, sige, you are still striving, you are worrying, panicking, ano ba? Di ba? Dahil yung mga iniisip, dahil yung mga inaalala sa buhay, hindi na-enjoy yung pagkaupo mo kay Christ. Relax lang. Hindi mo na masasolve yung problem mo sa kakapanik mo. Ang sabi ng Matthew, dito makakapaghaba ng buhay niya sa kanyang pag-worry. Wala. Lalo umiiksi lang ang buhay mo pag nag-worry ka. Relax lang. Magsagay kalabitin mo katabi mo sa iyo, relax lang. Nakaupo ka na. Kasama ni Jesus. Relax. Can you say amen? Sino dito ang naranasan mo ng yung sack race? Magipaglaban. Alam mo yan, yung papasok ka sa sako, tapos tatakbo ka. Okay, naranasan mo na yan? Wala pa nakaranas. Siguro sa Christmas party gagawin natin yun. Pero sa mga nakikita ko, di ba, tatakbo yan. Nakamadali, right?
At natutumba. Ano mapasin natin? Kung kailan nagmamadali, doon lalong bumabagal. Bumabagsak. Right? Tumba. Pero may nakita ba tayo ng try na? Sigurado hindi matutumba yun. Right? Pero isip mo, ang bagang mabilisan mo. Pero ngayon, alimitan yung nagmamadali, bumabagsak. Kaya nga si Turtle, si Pagong talagang very relaxed. Si Pagong, dala-dala na yung bahay niya kaya sa mapagpag. Bahala kayo sa buhay niyo. Ako, mainit man, bumabagyo, wala akong problema. At saka, hindi ako nagmamadali sa buhay. Alam mo si Pagong? Amen? Si Pagong, hindi nagmamadali yan. Nakaras lang yan. Pero alam niyo, si Pagong, ang haba ng buhay niya. Ilang taon nabubuhay ang Pagong kasama? Ha? 100 years. 175 years. Ang haba ng buhay ni Pagong. Di ba? Ang tagal. Bakit? Kasi ang isang blessing kay Pagong, babagal siya. Ano yung, hindi naman yung babagal na sobrang walang tumalang. Yung takong bagal. Hindi gano'n. Relax lang siya. Hindi nagmamadali sa buhay. Kasi pag nagmamadali ka sa lahat ng bagay, ikaw mismo nagpapabagal ng mga blessings na sa buhay mo. Huwag kang matakot sa delay. Delay is not God's denial. Hindi ko muna delay sa bagay, dinay ka na ng Lord. Sometimes it is a setup, sabi nga natin. Amen? Amen? So, kahit mabagal, wala pa yung inihintay mong success sa buhay mo, relax ka lang. Just relax. Take it easy. Parang, Pagong yan. Sige, magpahin na. Magpahin. Dahan-dahan man. Dahan-dahan ang pag-angat. At least umaangat. Sabi ng Chinese, huwag kang matakot sa liit ng kita. Sabi ng Chinese, liit mata. Pero kahit liit mata, lagi kita. Lagi kita. Pero kayo, Pinoy, lagi mata. Pero wala kita. Kaya kayo, Pinoy, wala pera. Yung Chinese proverb kasi sabi niya, be not afraid of moving slowly. Be afraid of standing still. Sa kanila, basta gumagalaw ka, kahit may babagal lang, yun ang maganda. Ang mahirap wala ng paggalaw. Pero moving slowly, yeah. Yun, si Lord, minsan, alam mo si Lord, hindi naman nakatali sa oras natin eh. Tayo minamadali natin lahat ng bagay. Si Lord, hindi siya nakabound sa time. Nakakabay sa time. Amen? Yes. Walang timetable siya. Ibig sabihin, sabi namin God, enjoy mo lang anak. Pag minamadali mo yung bukas mo, yung success mo, naghahabol ka ng deadline, enjoy mo. Enjoy mo yung bawat araw mo. Nakaupo ka ngayon, enjoy. Amen? Huwag mo isipin, ano kaya ang kakain namin after this? Bukas na kaya yung kanting? Ano kaya ang ulam ko mamaya? Saan kaya ako kukuha ng mabili? Paano kaya? Hey, hindi mo pa nga alam kung ano yung mamaya eh. Enjoy mo yung ngayon. Kalamitin mo katabi mo, mag-enjoy mo na ngayon. Pag hindi mo na-enjoy yung ngayon, hindi mo na-enjoy mamaya. Eh, sasabihin ko sa'yo, hindi mo rin ma-enjoy yung bukas. Nagsisimula yan ngayon. Kasi yung mamaya, magiging ngayon din. Yung bukas, magiging ngayon din. Can I have a good day, church? Enjoy every moment! Kahit mabagal, kahit wala pa, you have God's favor. Alam mo, minsan napapressure tayo, kaya may peer pressure eh. Kino-compare mo lagi sa ibang buhay mo. Kasi si friend ko, ganyan na siya. Kasi yung kapitbahay ko ganito na. Kami na pag-iiwanan na kami, don't compare. Paano pag namatay siya? Kasi pag namatay na siya, so dapat mamatay na rin ako. Ba't may compare ang buhay mo sa iba? Mabuhay ka sa biyaya ng Lord. I-enjoy mo ang ginagawa ng Lord sa buhay mo. You have God's favor. Rest. That is your position in Christ. Lord, I know I am resting, Lord. And when I am resting, you are working. Hallelujah. Kaya mo magtiwala si God doon? Kaya mo magtiwala si God when you are resting, He is working? Resting means trusting. When you are trusting, God is working. Yung mga nasa paligid mo, mga lakad mo, alam mo yung lakad mo sa buong isang linggo, inaayos na ng Lord. God is working behind the scenes on your favor. Inaayos yung mga kausap mo, ngayon pala kinakausap na ng Lord. Pag kinausap ka rin, pumayag ka sa transaction niyo.
Check. Ikaw ganito ha. Oh. Ang Lord na nag-aayos. Kaya maganda talaga, nag-rest ka, nagtutuas ka kay God, makikita mo yung buong isang linggo mo, napakaganda. Tapos next Sunday, magkikita naman tayo ulit dito. Masaya ang pagsamba kay God. Amen? Makakatanong ka, hallelujah. Makakasayaw ka at palakpak. Pero alam mo yung mga daming pinagdaanan pag tayo, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the goodness of the Lord. Sigurado ko sa iyo, pag binigyan ka ng 1 million, hindi kita patatanungin, tatanong ko talaga mag-isa. Am I right? Am I right? Pero pag binigyan ka ng maraming problema, pasayahin kita, hindi ka masaya. Kaya minsan nagtataka ko eh. Pag nag-worship, pag talagang yung worship team dito, talagang halos pag-abot na yung ceiling sa taas ng talon nila. Yung sayaw nila talagang pawis na. Pero maganda, I thank God, I thank God. Tapos sige po, maganda po. Wala lang. Ano pa ta? May, hindi mo na-enjoy. Hindi ginagawa ng Lord sa Lord. Mag-re-enjoy mo, ulitin ko. Hindi mahirap pumalakpak. Hindi mahirap sumayaw. Hindi mahirap tumalon. At sumigaw at kumanta para kay Jesus kasi na-enjoy mo ang bawat ginagawa niya sa buhay. Yung talagang kulang. And you enjoy it because you are resting. Hallelujah! In Christ! Ano man mangyari sa paligid to? I am resting in Jesus. Katulad ng mga Israelites inside their houses, ano man nangyari sa paligid nila, nakamatay yung mga panganay, lahat, nag-iiyakan. I am resting, Lord. I am protected, Lord. I am blessed. I have your favor. Kasi, I am covered by the blood of the Lamb. And Jesus is the Lamb of God. So, grabe sa atin ngayon. We are in the position of resting. Ano man sa puso mo, Lord? I know I am sitting in Jesus. Now, I am resting. Can you say amen? Okay, meron tayo itong declaration. This is our declaration. Tingnan natin, Tagalog. Sabihin natin, sabay-sabay tayo. 1, 2, ready, begin. Hindi mo kailangan magipagbunuan. Nakasiserba na ang tagumpay ko kay Kristo. Lahat ng tumanggap na magsabi ng amen. Palakpan mo si Jesus na. Praise Christ! Hindi ka nagiging pagbuno. Nakareserba na ang tagumpay ng Lord sa'yo. Eh di ba, si dito, ang daming problema, inisip mo paano. Pero dumating yun, relax lang pala. Kaya ko, ang lagi ng problema nito, pero dumating, parang wala lang eh. Ba't kinaya mo? Because of God's favor. Pero alam mo, kahit walang problema, kung puro ka na stress, nag-worry, ang lagi ng problema mo. Ang taong laging nag-iisip, nag-worry, ang lagi ng problema. Pati yung buhay ng iba, problema niya. Kung saan kaya sa ganito, yung kapitbahay ko kaya, yung kaaway ko kaya, buhay pa hanggang ngayon ko. Malakas pa kaya siya, yung kayong ginagawa. Hindi ko problema ba? Pag ikaw ay nakarest sa Lord, you know, kahit ang daming problema, as if wala kang problema. Tingnan mo ang katabi mo. Ay nagkikita ba problema sa kanya? Ayusin mo pagsagot mo. Ayusin mo. May nakikita ka bang problema sa kanya? Wala. Sabi ng iba, wala. Wala akong nakikita problema. Hindi halata, di ba? Yung iba, halata may problema eh. Talagang halata. Pag ang pusa nagtago, may problema na. Kaya ang boss ko, ganit, pagtago na tayo. Kaya pati mga daga, nakatago eh. Pero kapag yung boss, nasa tamang kondisyon, pati mga pusa, nagsisira, guys, lang tayo. O mga daga, wala mo tayong war na yun, ha? Ang tawag ito, peace muna tayo. Okay, walang naway. Masaya lahat eh. Okay? Kasi, kahit may problema, walang problema. Yung iba naman, halata may problema. Yung iba, hindi dapat may problema. Problema. Ganyan ba yung katabi mo?
Tingnan mo ulit. Yan ba may problema? Wala. Walay. Number two. Grace supplies, rest receives. Once again, grace supplies, rest receives. Law demands, grace supplies. Law requires. Gawin mo, ito lang. When you do this, you will get this. Pero grace supplies. You don't need to do this. Grace just supplies. Nagsa-supply lang siya. And we receive. That's why rest receives. Amen. I repeat, rest receives. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life. Where is it? That is in 2 Corinthians 5:17. Those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life. I repeat, those who receive, everybody say receive. Receive the abundance of grace and what? The gift of righteousness. Not achieve. Achieve means do something for you to get this. Pag sinabing receive, wala kang gagawin, titanggapin mo lang. Amen. Ipagkita natin sa Corinthians 5:17. So, pag tinanggap mo na, sa iyo na. Amen. Ayun o. No. I'm sorry. Romans 5:17. Kaya pala hindi mo post. Sorry. I'm so sorry. Romans 5:17. Sorry. Second Corinthians na bagay ko. If by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life. I repeat, those who receive. Ano yung tinanggap nila? Abundance of grace. Ano yung ibig sabihin ng grace? Undeserved kindness, unmerited favor. Not nothing to do with your works, but something to do with what Christ has done on the cross. So that is in His finished work. That is grace. Those who receive abundance of grace and of the gift, everyone say gift. Gift of righteousness will reign in life. Pag may nagbigay sa iyo ng regalo, huwag kang mag-isip kung paano ka maghahanap ng pambayad. Tanggapin mo lang ang regalo na enjoy mo. Hindi binabayaran ng regalo. Kinahaya mo ko amen. Is righteousness a gift? Something to receive or to achieve? It is something to receive. It is a gift. Pag sinabing gift, regalo ng Lord. Ano regalo ng Lord? Righteousness. Gift of righteousness. Ano kanino binibigay? Sa atin. Sino dito tumanggap ng gift of righteousness? Amen. Those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness, ano mangyari? Will reign in life. Can I have a good amen? Amen. Kaya nga yung mga nakatanggap dito, they rule. Kaya nga sabi, rule over sin, over sickness, over depression, over disease, over lack, over poverty. We reign in life. We reign. Pero ako magbigay ng example sa inyo. Okay. Si Mephibosheth. Yan, nagagawin ko si Mephibosheth. Hindi yung lalay, Mephibosheth sa iba sa inyo. Okay. Anak siya ni Jonathan. Si Jonathan, anak ni Saul. Si Saul, naging matinding kaaway ni David. Kasi, si David as king of Israel, nang malaman ni Saul, na itong si David, paborito siya ng mga tao, gumagawa siya ng parang papatay si David. Talagang wala siyang ginawa. Inisip mo, papatay si David. Kaya lang, itong anak niya si Jonathan, nasa tamang kaisipan, matinong kaisipan, sabi niya, hindi natin dapat galawin si David, wala sa ginawang mali, wala sa kasalanan. Naging pagkaibigan si David, si Jonathan kay David, naging magkaibigan talaga sila, matahat na magkaibigan. Pero nung dumating yung tayo, namatay si Saul, namatay si Jonathan, si David na hari na ng Israel, nag-rule na siya. Alam mo, naisip lang niya, mayroon kaya mga anak o mga nabubuhay pa na pamilya, si Haring Saul. Kung mayroon, hanapin ninyo. At may mga nakapagsabi, mayroon kaming alam, pangalan ni Mephibosheth. Dali niyo siya sa amin, sa akin ang sabi ng hari. Alam si Mephibosheth, lumpo siya. Hindi siya makalakad. Nalumpo. Kinuha siya ni David. Alam ni Mephibosheth na mayroong pinagdaanan, na mayroong naging gap yung kanyang lolo, yung mga nauna sa kanya, kay King David. Nahihiya siya. Takot na takot pumunta kay King David. Pero si David, the picture of Jesus Christ, hindi yun ang inisip niya. Ang inisip niya, paano makagawa ng kabutihan kay Mephibosheth. Kaya tinawag niya ito, pinasundo pa ito, at anong ginawa sa kanya? Basahin natin. Okay, in 2 Samuel, chapter 9, verse 7, 11, and 13, sabi dito, do not be afraid, ang sabi ni David sa kanya, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. Kaibigan mo yung daddy mo. For the sake of your father Jonathan, sabi niya,
gagawin kita ng mabuti. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather. And you will always eat at my table. Grabing favor. Sino si Mephibosheth? Isang lumpo, hindi naman kilala, ordinaryong tao. Pero anong ginawa ni David sa kanya ngayon? Binigyan ng favor. At kakain siya nandun sa table niya. And ang sabi ng verse 11, then Ziba said to the king, your servant will do whatever my lord the king commands his servant to do. So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Can you say amen? Si Mephibosheth ay larawan natin. Hindi natin deserve yung treatment ng hari sa atin. He is the king. David is a picture of Jesus. Hindi natin deserve. Pero alam niyo ba, spiritually, tayo'y nasa table ni Jesus Christ. Kasama niya tayo kumakain. Nandun tayo kasama ni Jesus. Can you say amen? Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Tapusin na muna natin, verse 13. That's that. Okay, verse 13. And Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table. He was lame in both feet. Pero nasaan siya? Kumakain sa king's table. Hindi problema yung kapansanan niya. Na-enjoy niya yung mga pagkain inihanda ng hari. Hindi lang para sa mga anak niya, kasama siya doon. Alam mo ba yung blessing ni God sa atin because of Jesus? Lahat ng blessing ng Ama sa kanyang anak, binibigay sa atin lahat. As Jesus is, so are we this world. Can you say amen? Kung alam mo yun, mag-struggle ka, magpapalit ka, lahat ng blessings kay Jesus binigay sa'yo, kasama sa kontrata nila yun covenant nila, the covenant of grace. Lord, mamamatay ako para sa kanila. Pero yung parusa mo para sa kanila, ibigay mo sa akin, Lord. Yung blessing mo sa akin, ibigay mo sa kanila. Divine exchange happened at the cross. Can I have a good amen? Kaya nga yung sakit mo, yung kahirapan mo, kinuha lang ni Jesus upang yung kagalingan at katagumpayan ay mapunta sa iyo. We don't fight for victory. We are fighting from the victory that we already have. Natagumpay na tayo. Pinagtagumpay na lahat ni Jesus para sa atin. Hindi ikaw gumawa o gagawa. Si Jesus ang gumawa. Just fix your eyes on Jesus. Trust Him completely. Can you say amen? Enjoy mo yung binibigay na favor ni Jesus sa buhay mo. Eat, katulad dito, at the king's table. I-enjoy mo yung pagkain. Can I have a good amen? This is our declaration. Let us declare. Come on. Ang sabi niya, sabay-sabay, 1, 2, ready, begin. Ang ginhawa ko ay hindi galing sa pagsisikap ko. Galing ito sa biyaya ng Diyos. Ulitin natin, once again, begin. Ang ginhawa ko ay hindi galing sa pagsisikap ko. Galing ito sa biyaya ng Diyos. Lahat na naniniwala, say amen. Amen. Kapatid, ang ganda ng buhay mo. Kapatid, paano mo mga, kapatid, ba't naging ganyan, naging successful ka? Lahat po ito ay sa biyaya ng Diyos. Pero iba yung, bakit umangat ka sa buhay? Bakit naging successful ka? Bakit ang ganda ng buhay? Ano mo, nagsumikap tayo Ginawa natin gabi ginawa natin araw yung gabi. Masipag tayo. Alam mo naman ako hindi ako tumitigil sa paggawa. Alam mo ako. Di, glory to you. Wow. Puro ikaw, pag nagka-problema ka, sino nga hanapin mo? At mo sasabihin, Jesus, help me please. Hindi mo kaya ito, kailangan kita. See? Naniniwala ka ba lahat sa biyaya ng Lord? Kasi nga na-enchik sa mind natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag wala ang ginawa, parang wala ang awa. Yun na-enchik sa mind ko Pero sabi nga sa atin, nabago natin yan. Nasa Diyos ang awa, si Kristo ang gumawa, tayo ang pinagpala, ang tawag dyan ay biyaya. Can I have a good amen? Lahat ng sige, palakpakan mo lang si Lord. Lahat ng achievements mo sa buhay, lahat ng success mo, yung nandyan na ngayon, parating pa lang, lahat ay bunga ng biyaya ng Diyos sa iyo.
At the end of the day, wala kang ipagmamalagay kung hindi ang biyaya ni Jesus. Biyaya lang ng Diyos. Kung bakit naabot ko ito, biyaya lang ng Diyos. Kung bakit magandang buhay ko ngayon, biyaya lang ng Diyos. Kung bakit malakas ang katawan ko ngayon, biyaya lang ng Diyos. Lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. Can you say Amen? It's by the grace of God. Hindi dahil sa pagsisikap mo, paghihirap mo, kaya walang umaasa ng todo-todo. Nakadepende ka sa iyong sariling pagsisikap, paghihirap. Alam mo, matatapos lahat na yan. Magpapagod ka. Pero pag nakarelay ka sa grace ng Lord, wow. Easy lang. Alam ko, may ginagawa si God sa buhay mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, easy ka lang, may ginagawa niyo sa buhay mo. May ginagawa. Kahit ngayon, nakaupo, may ginagawa niyo sa buhay mo. Amen? Sa pamilya mo, may ginagawa. Hallelujah. Excited ka ba sa ginagawa naman sa buhay mo? Easy ka lang. Hindi po. Pag hindi nag-easy ako, wala nang mangyayari. Bakit? Magpapalig ka may mangyayari? Wala din. Easy lang sa buhay. Take it easy. Number 3, last. Talagang biblis naman to. Baka mapaganda naman ang asawa ko. Sabi niya, takal mo. Wala, matapos ko ulit ito. Rest is our weapon against defeat. Ang kapahingahan, ang sandata natin laban sa pagkatalo. Actually, hindi na tayo talunan eh. Panalo na tayo. Can I have a good day? Panalo. Wow. Sa susunod na Sunday mo, gusto mo maging katabi ba yan? Magalang. Sabi mo rin sa katabi mo, panalo na tayo. Para ka lang nanonood ng movie, napanood ko na yan. Alam mo, mamatay yung, di ba? Mga gano'n. Di ba? Naranasan mo na ba yung nanonood ka ng sine, tapos may kwento sa harap mo, ganyan nga. Sigurado ganyan yan, darating siya, yan, no? Papatay niya, mamamatay ang bida dyan. Para si Pastor Mike yan, ha? Ano na rin sabi? So, tagaytay ba yun, Pastor Mike? Talagang iniintay namin. Hinihintay namin kung ano mangyari. Sabi ni Pastor Mike, ganyan. Bakit? Sabi naman sa, napanood mo yan? Napanood ko na yan eh. Sabi ni Pastor Mike. Kinukwento na sa amin yung movie. Okay naman na maingay. Hayaan mo na kami manood. Yun na ang buhay natin. Alam mo ba, buhay mo, may istorya ng nakasulat na yan sa palan ng Diyos. Naniniwala ka ba doon? Ang ganda nga ng kwento ng buhay mo, kapatid. Pinapaganda ng Lord. Kaya kasi may mga challenge na pinapaganda ng Lord yung istorya ng buhay mo. Maganda yung future mo. Can you say amen? Huwag ka nang patatalo pa sa mga problema. Rest is our weapon. Nanalo na tayo because of Jesus eh. Alam na natin ang kung sino mangyayari. Alam na natin. Talo na nga ang alam na natin. Kaya lang ang problema, nadadala tayo minsan sa sitwasyon. Rest is your weapon. Kapag wala yung rest, parang tinanggal mo yung weapon mo. Wala. Binenta mo yung iyong victory. Rest is your weapon against defeat. Ang sabi ng Hebrews chapter 4, verse 9 and 10. Basahin natin mabilis Hebrews 9 and 10. 4, 9 and 10. That there remains then a Sabbath rest for the people of God. All God's people say amen. May naghihintay na Sabbath rest. Verse 10. For anyone who enters God's rest also rest from their works, just as God did from His. Lahat na pumapasok sa kapahingahan ng Diyos, ibig sabihin ng kapahingahan, resting in Jesus, they rest from their works. Ibig sabihin ng works, labor. Hindi kayo, yung sinabi labor, nagpapakahirap, magpapakapagod. Nakapahinga ka doon. Just as God did from His. Kung paano ginawa na God, ganoon din tayo. Just rest. Yung mga Israelites, lumabas na sa Egypt, dinala sila sa wilderness, mapunta sa promised land. Alam mo nangyari? Nung nasa Egypt sila, puro mga slaves yan, parusahan yan, bago pa kumain, natulad ng parusahan, may trabaho dito, bago sila pakainin. Nung nasa wilderness, pinapakain na sila ng Lord. Pero anong mindset nila? Anong mindset? Hindi nag-enjoy. Iniisip pa nila yung pagkain sa Egypt, invoice, buti sa Egypt, buti sa Egypt, buti sa Egypt. Tapos na nga yun eh. Nandun ka sa wilderness, papunta ka na, promise lang. Pero hindi mo na-appreciate yung ginagawa ng Lord sa'yo. Binabalikan mo yung nakaraan, binabalikan mo pa yung dati. Bakit? Kasi nakatali yung mindset mo doon. Hindi mo nakita may ginawa ng Lord sa buhay ninyo. Are you listening, church? From Egypt, tumawid sila ng Red Sea. Ang dami pinagdaanan. Ang sabi ng Bible, wala ni isa na namatay. Pangalawa, ang sabi ng Bible, wala ni isa na nagkasakit. Lahat sila yung umalis from Egypt. Pinagpala ng Lord, may mga dala pang silver, gold, maraming pagkain, maraming mga animals.
Pero pagdating sa wilderness, puro complain. They complain against God. They murmur against God. And what happened? Instead na makapasok sa promised land, actually, it would just take how many days? 16 days for them to be able to enter the promised land. Pero anong nangyari? They stayed in the wilderness for 40 years. Yung 16 days naging 40 years. Anong nangyari? Nangamatay sila lahat doon. Dalawa lang hindi namatay sa generation nila. It is Joshua and Caleb na nagtiwala sa biyaya ng Diyos. Lahat ng generation sa panahon ni Joshua and Caleb, kasama si Moses na namatay sa wilderness. Only Joshua and Caleb na natira. Then yung next generation nakapasok sa promised land. Bakit nangyari yun? Hindi makapag-rest ang isip nila. Nag-i-struggle pa rin sa nakaraan kasi inisip yung nakaraan, inisip yung ganito. Tapos na. It is finished. Kalamitin mo katabi sa ko, it is finished. May ginawa ng Lord sa buhay mo at may ginagawa ang Lord, dun ka mag-focus. Hindi balik mo ang sarili mo sa dati. Kaya nga sabi ko, pag hindi ka na-deliver ng wrong mindset, kahit anong ibigay sa'yo, hindi ka matutuwa, hindi ka mag-enjoy. Ang problema, hindi yung ginagawa ng Lord. Ang problema, sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ayusin mo ang pagkasabi niyan. Lalo na ang katabi mo, misis mo. Sabi mo, minsan, ang problema ay hindi niyo masabi-sabi, ha? Ang problema ay sabi ni Pastor Mike, ako. Pastor Rich, ha? Sabi ni Pastor, ang problema ikaw. Sabi ni yan ko. Mindset na mindset. Hindi ayos yung kaisipan natin. Kaya nga mindset, iset mo ng tama yung isip mo para ma-appreciate mo yung ginagawa ng Lord sa buhay mo. Can I have a good amen? Kaya pa lang si Lord. Woo! Hallelujah! Isang kwento na lang, tapos declaration, tapos tapos na tayo. Isang kwento ko, 2 Chronicles chapter 20, 22 and 25. Babasahin mo lang ito. Sa panahon ni Jehoshaphat, nagkaroon ng threat from other countries. Lulusubin sila, papatayin sila. Alam nila, wala silang power against them. Marami sila eh. Nag-warning kayo si Jehoshaphat. Tinawag niyo yung kanyang mga sinasakupan. Mag-fasting tayo. Umiyak sila ngayon kay God. Lord, tulungan mo kami. Ayuno dito, ayuno doon. Akala nila yun ang magpapabliss kay God. Actually, hindi. Pinapahirapan mo lang sarili mo. Umiyak, relax ka lang. Kinausap sila ng Lord. Huwag kayong umiyak. Sabi ng Lord dito sa He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. Why? For the battle is not yours, but God's. Woo! Para sa Lord, come on. The battle is not yours. It is God's. Ang labanan hindi sa'yo. Si God. Siya na nga nagipaglaban si Jesus. Siya pa nagipaglaban para sa atin. Kaya kapag may umaaway sa'yo, relax ka lang. Huwag mo na patulan yan. Amen? Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo ulit, huwag mong patulan ang naninira sa'yo. Iba kasi pinapatulan ko, post pa sa Facebook eh. The Who. The Who. Siya yung ganito. Uma-attend pa naman ng church. Kung babagin ng interview, ay ha? Kung babagin. The Who. Hindi ka. Talagang wala pa. Tapos pag yung ibang maritas naman, magtatanong, ay, Mare, sino yan, Mare? Parang kilala ko yung Mare, ah. Mare, parang may idea ko, ah. So, bakit mo ibubuhos sa social media yung gamit mo? Idadamay pa yung ibang tao. Mag-create ka ng happiness sa paligid mo. Huwag galit. Amen. Hi. Kaya yung mga bitter people creates other bitter people. Pag bitter ka, dami nag-create ng bitter. Kasi nag-post ka bitterness eh. Puro bitter. Sabi na iba, oo, kung ako sa'yo, demanda mo yan. Kung ako sa'yo, pahiya mo talaga yan. Wala talagang mahihayin na. Eh, sino? Apektado lahat. Pero mag-create ka ng happiness. Sabi mo lang, kahit anumang pinagdadaan ng problema, God is good. Ang dahil mag-i-amen dyan. Hey, Sisi, kasama ko dyan, agree ko sa iyo. Amen. Di ba? May mga Sisi na, no?
Alam mo yung mga words nyo, ha? Sisi, alam mo sisi. Huwag tayo magsisisi dito, sisi. Huwag tayong sisi ka ng sisi. Sisi ka ng sisi. Kaya ngayong sisi, ipopost natin yung mga nakaka-bless para sa iba. Hindi yung emotion mo. Kasi bukas magbabago na yung emotion mo eh. Tapos bukas ipopost mo yung dinahu mo. Dahu. Tapos bukas nakaganyan kayo. Dawa. Nagmimerienda na kayo. Kahapon dahu yun. Ngayon dawat na. Gusto mo siraan sa social media. Tapos bukas kasama mo. Huwag mo na gawin yun. Speak blessings. The battle is not yours. It is God's. Kung may tao, kung mayroong masakay magbibigay sa kanya ng lesson sa ginagawa niya, si God naman, hindi ikaw. Can you say amen? Amen. Kaya mo na si God. So lahat ng mahal niya, yung mga naging kaaway, masabi ng amen. Amen. Gusto kain pa lang si pag-amen. Ibig sabihin ka, hindi niyo mahal. Kaya yung mga talaga tao, alam mo, because of inggit, sisiraan talaga. Hindi maiwasan yun. Kahit wala kang ginawa masama, o ano, may mga talaga tao, inggit lang. Pero magkapapel ko sa kanila, love pa rin natin sila. Amen? Love pa rin natin sila. Kaya habang naiingit sila, umangat ka ng mga sa buwan. At ang maganda, para hindi mawala yung inggit, para mawala yung inggit nila, pag umasenso ka, i-bless mo sila. Yun ang maganda, i-post mo sa Facebook. Yan. Lahat ng galit sa akin, lahat ng galit, pag-iyan kayo, i-bless ko kayo. Bibigyan ko yung pa 500 pesos. Amen? Yun ang maganda. Okay, pila lang po kayo. Sulat yung pangalan. Lahat po ng galit sa akin, bibigyan ko ng 500 pesos. Yan, PM lang po. Yun ang maganda. Okay? So alam mo, may balik si Lord ang blessing sa iyo. Kaya sabi ito, the one is the Lord. The last verse, babasahin, verse 22. Alam mo na, verse 22 muna tayo. Verse 22 doon. Look at this. And as they began to sing, ito na yung katapusan niya. As they began to sing, ang ginawa nila Jehoshaphat, kumanta, nagpuri. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Kapag may problema ka, kumanta ka. Pag may problema ka, magpuri ka. Amen. Pag wala kang pera, magpuri ka. Magkakapera ba ako? Yes. Bibigyan ka ng provisions. Pag may nararamdaman ka sa katawan mo, hindi maganda, magpuri ka pa rin. Mag-praise ka pa rin ka, Lord. Hindi, Lord, hindi ko pa papayagan yung mga paang ito, pipigilan ako sa pag-worship sa iyo, Lord. Ang mga paa ito, ginamit para sa iyo, isasayaw ko ito para sa iyo, Lord. Hallelujah. Walang karayuma, walang arthritis, Lord. Walang masakit sa balakang. Gagawin ko pa rin ito, Lord, para sa iyo. Amen? May iba, sumakilang ko, hindi ako makalakad din. Yung tuhod ko. Hindi. Labanan mo yan. Okay? Labanan mo yan. Okay, sabi nito, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon. Look at this. Against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah. They were defeated. Ang nangyari dito, kwento ko na sa inyo, yung Ammonites and Moabites, nagkaisa sila. Eh, tatlo sila eh. Ammonites, Moabites, Mount of Seir. Pagkakampi yung tatlo. Pero nangyari, nag-usap si Ammon at saka si Moab, labanan natin si Mount Seir. Tapiin natin. Wasagin natin. Yun ang ginawa. Winasak ng dalawa si Mount Seir. Nawasak siya, edi dalawa na natira. Si Moab at saka si Ammon na natira. Ano nangyari sa dalawa? Nag-away silang dalawa. Ano nangyari? Lahat namatay. Nang dumating ngayon, yung Judah, sa pamumuno ni Jehoshaphat, walang ginawa kundi mag-worship, magpuri kay God. Nakita yung mga kawal. Ano nangyari? Lahat patay. Kinuha yung mga gamit, kinuha yung mga pagkain. Iyon lang ang ginawa nila, mag-collect ng paggamit ng pagkain. Nasa yung mga kalaban nila, patay lahat. Sila nag-away. Are you following me, church? Kaya nasabi ko, kapag may taong sinisiraan ka, hayaan mo yun. Yung mga naniniwala sa sila magsisiraan. Amen? Yung mga naiingit sa'yo, sila mag-iingitan. Move on, enjoy mo, pagkita mo, you are a Christian, you are a believer, you are living under grace. Huwag mo kaya ma-defeat ka ng anumang problema sa paligid mo. You can rise against your problem, over your problem. Can I help you today, man? Rest is your great weapon against defeat. Last declaration natin, declaration. After this, tatayo na tayo lahat para mag-pray. Sabihin natin ng malakas, go! Habang ako'y nagpapahinga, gumagawa ang Diyos. The body is the Lord, not yours. Amen? Okay. Hallelujah. Tayo natin tumayo. Thank you, Jesus. Psalm 23, verse 1 and 2. Babasahin ko lang ito. Ang sabi ni David, the Lord is my shepherd, I lack nothing.
Hindi ako nagkuwala sa lahat ng bagay because the Lord is my shepherd. Verse 2, He makes me lie down in green pastures. That is God's provision. And He leads me what? Beside where? Everybody say quiet. Sabi natin ng softly. Sabi ko, quiet. Isa pa maganda, quiet. Ang sinabi, quiet. Quiet ka na. Maganda na. Salita ka ng salita. Stop talking. Quiet. Ayaw mo sa God ang gumawa. God leads us beside quiet. Quiet speaks of rest. Quiet waters. So, i-declare natin sabay-sabay ito. Yung ating final declaration. Sabay-sabay tayo. Let us release and a prayer to Jesus. Sabi natin, Panginoon! Ano Panginoon? Kita niya? Panginoon. Sabi natin malakas, Panginoon! Salamat sa krus! Malakas ulit, salamat sa krus! Hindi ako alipin ng pagod. Sino dito isa sa inaranta mo, physically napapagod ka? Apo wala na? Physically napapagod ka. Pero hindi ka alipin ng pagod. Kinakaya mo labanan ng pagod kasi you ready in life. Amen. Sabi mo, hindi ako alipin ng pagod. Ako'y anak na naghahari. Sige, sabay-sabay tayo. 120, tinanggap 120, begin. Tinanggap ko ang biyaya. Tinanggap ko ang tagumpay. Ngayon, hindi ko na kailangang magpakahirap. Ako'y maghahari sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, ang lagi magsabi lang, Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Come on, positive. Natin natin, James. Shout to the Lord. Bigyan mo ng chorus na shout to the Lord. Yung chorus. Everybody. Thank you, Jesus. Okay, once again, let's sing. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let's sing. Power and majesty. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Verse 1. Thank you, Jesus. My Jesus. My
Jesus, O Lord God, that we reign in life because of your grace, O Lord God. We don't need to strive, Lord. We don't need, Lord God, to struggle because we have your favor. We don't need to labor, Lord God. All we need to do is just rest. We just allow you to work, Lord God, in us, for us, and through us, Lord. We trust in you, Lord God. We trust on what you have finished on the cross of Calvary, O Jesus. There are times, O Lord God, as if we still try, Lord God, to trust our own effort, own strength, O Lord God, yung own wisdom namin, na hindi na ikaw, kami na lahat, kami na napapagod, kami na nag-iisip, kami na lahat. But Lord, hindi pala ganun. Ikaw lahat. All we need to do is just rest. And we will flow in the leading of your Holy Spirit, Lord. Dahil mas mapapabuti yan sa amin in all aspects of our lives, Lord. Hindi mo kami pagkukulangan sa lahat ng bagay. I declare today, Father God, magmamanifest ang grace mo sa lahat ng nandito. Lord, magmamanifest ang rest sa kanilang mga puso. Ano man ang problema ang dali nila pagpasok dito. Paglabas dito, Lord, iba yung lakas, iba yung sigla. Ang kanilang nararamdaman sa kanilang mga puso, iba yung, Lord God, ang pagpapala ang malatatula sa buong isang lingkong ito, Lord God. Pinamumunahan ng iyong biyaya. Lahat ng gagawin nila, Lord, pinagpala mo. Inahanda mo na, Lord God, ang tagumpay sa bawat isa sa kanila. In the name of Jesus. Come on, church, receive it right now. Just say amen, Lord. Amen. I release healing to your physical body. Ano mo na nararamdaman mo sa katawan mo? I release, you are healed. Pinagaling ka ni Jesus, pinagaling ka ng Lord. Sa kanyang mga latay, ikaw ay gumaling na. Receive it. Receive it, Lord. Thank you. Yes, Lord, I declare God's protection upon you. Ano man ang gagawin mo sa kapupunta. You are protected. You are covered by the blood of Jesus. You are the favor of the Lord our God, the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus. Hallelujah. Amen. Lift your hands to the Lord. Basta mo rin mo. Sabay-sabay tayo. Once again. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Sabi mo, Jesus, Lord Jesus, nothing compares to the promise I have in you. I love you, Jesus, because you first loved me. In the precious name, amen. Hallelujah. Bigyan mo ng big high five ang sa kanya. Jesus loves you. Amen.